Ay, ito po yung bungad. Ito yung bungad ay mula dito. Tingnan natin gaano kalayo mula dito hanggang doon sa property na ipapakita. So mango farm daw to eh. Tingnan natin. So 0-0. 0-0. Ayan. So ito rin yung binibenta namin to. Binibenta rin namin itong property na ito. Ito yung 5 hectares. Napakahabang frontage, barangay road. Tapos along National Road. Ayan, napakaganda nito. Ganda nito sa mga may pera na investment ang hanap. Hindi lang madodoble ang pera mo dito pagdating ng araw. Kung gusto mo lang siyang i-invest. Ayan. So left turn tayo. We are here at Barangay. Tingnan natin kung gaano kalayo mula sa hindi ko alam sir kung walang area yan. Hindi. Naka-video lang ako. Uy, daga. Ang daming baon ni Jelor oh. Big time siya nga, big time. Big na may time pa. Ayan, kitang-kita yung bundok oh. Ayun, napakagandang mountain view. Malapit tayo sa napakagandang mountain view. Napasok na ba natin doon? Hindi pa ano? First time in history. First time in Mucha in Chocolate Vlog and Jelor Max Vlog na pasukin ang area na ito. So napakaganda pala dito. May magandang mountain view. Ayan oh. So sa mga susunod na panahon, sigurado sa dami ng mga developer, ito baka maubos tong lahat to. Kawawa naman ang ating mga lakad na lang sa tayo. Pangasinan ay bayan ng Pangasinan kung lahat ay madidevelop na tong mga ito na house and lot. Pero hindi naman nila ina-apply. Ay house and lot. Okay. Kung ma-develop to ng mga residential area, wala na tayong tatamnan. Benta lang natin yung mga farm lot, mga idol. Tsaka house and lot. Wag yung mga agriculture. Wag gawing residential. Maraming kakain. Marami pang mga lupang iba na talagang residential. 500 meters. 900 meters na. 900 ba yan? 900 meters. 1 kilometer. Sakto 1 kilometer putol ang kalsada. Pero may mga kuryente pa rin dito. Tsaka wifi. Makikita mo yan. Oh. Ayan, wifi, kuryente. So maganda naman ang developer. Kaya lang hindi lang mga lalaki yung may kayang agent. So kaya nga, mga babae yan. Maganda rin ang developer kasi ikikita nga naman. Pero syempre sa mga company kayo bumili. Sa company, yung may mga legit na company talaga. Kaysa doon sa mga agent ang kausap niya doon, hindi yung may-ari. Pag agent, biglang umatras yung seller ko doon. Pag company kasi marami silang ano yan. Pag umatras yung seller, patay yung pera. Ito may kuryente pa rin dito, huwag kayong mag-alala. So itong gaan, rough road pa lang. Pero kita nyo naman kanina na sementohan na doon. Kaya may chance na masementohan din. Sa eleksyon. Ilang election pa bibilangin mo bago mapuntahan siguro doon. Ano pa? Marami pang henerasyon. Mayroon siya irrigation. Galing sa bundok yan. Ayaw. Yung tubig. Mga daming bahay pa na. Marami ng bahay dito. Kunay, galis ka dyan. Ayan na, pala yung manggaan. Diba? So mango farm ang ating titignan ngayong araw na ito. Kada magkalibraw, kamanggaan. Oo, baka mamaya 3 mangga. Ganda ng park. Ayos ang parking ni Kuya. Side view kami. Bigidin. Dami yung park na. Hindi ko niya kapag-spraw. May agent din dito ah. Ay, hindi dito. Baka buyer to, buyer. Daan natin mamaya. Puti ang buhok ko. Amerikano tong mga to. Kaya tama ako, Amerikano nga. Sir, what? Nagatang dati na eh. What's up, sir? Pilipino na, krono ko. Pilipino. Nagatang to dito eh. Ngayon may nakabili na dito. So, bumili na lang kayo dito. Bumili na rin kayo dito kasi napakaganda din ng mountain view sa lugar na ito. Ang daan okay naman, nakakapasok po ang sasakyan. Siyempre, one way lang. One way ticket to the blue. So hanggang dito may kuryente pa naman. For sure marami sigurong bahay dito sa part na ito. Kailangan lang ng simento. Kasi makikita niyo yung bako to. Tsaka dito sa kabila. Maluwang. Kailangan, ang nadadaanan lang kasi dyan sa gilid. Ay, gitna lang kaya ganun. So may muhon no. So ibig sabihin may muhon po yung road right of way dito. Yan, dito sa part na ito. Okay na. Kaya pala nakamotor si ate.
Problema natin kung wala tayong pag-ikutan mamaya at basta tayong diretso. Hanggang doon plaza. Na-training ka at site. Ayan yung manggahan, dulo ng lupa. Dulo ng May lupa. kuryente. Oo, may kuryente. Internet lang ang wala pa, di ba napasok? Pero mapapasok din yan. Kaya pa ba? Kaya pa. Parang hindi na bro. Hanggang dito na lang tayo sa kwan na to kasi maano na yun, madamo, baka madulas. Okay, dito na lang kami mga sir. Ayun naman na yung property, so puntahan natin sila. So ayan, ito po yung property. Tapos ito, hindi ka makita hindi makita masyado kasi magkatabing masukal. Ito kasing isa rice land kaya hindi siya masyadong masukal. Ang boundaries nito mga itong mga mahogany, tsaka may mga milina. So milina at tsaka mahogany yung nakabakod. Yung mga mahogany malalaki na siya, may maliliit, mayroong malalaki. So parehas, magka-parehas side. So kitang-kita nyo rito meron siyang mount, napakaganda. Napakagandang mountain view makikita nyo dito sa part na ito ng property. Ito ay 3 hectares. 3 hectares po yan. Pa ganun po siya, pa diretsong ganun. Pa ganun po siya. So ayun, ang maganda rito meron kang mountain view. Napakaganda po ng mountain view. Siyempre may manggang marami. Halos mangga to na ma'am, tsaka mahogany. Oh. May fish pan po siya. May fish pan na 4. So pag napaliparan ng drone makikita ba natin? Paliparan mga bro. Makapal? Baka nga makita. May 4 na fish pan ayon kay madam. So mahogany rin na bilang. Ang ko na bilang. Pero mabaling niya pa kinabangan si mahuganin. Malalaki na siya. Pakita ko po sa inyo. Malalaki na po itong mahogany niyang iba. Ayan, ang lalaki. Ito siguro yung pinakamalaki, mga 2 tao ang yayakap. Hindi ko kaya to. Pero pag yung malaki 6-footer, kayang-kaya niyan. Yakapin. So halos ganun yung kalalaki nito. So dito sa may part ng lupa, meron po siyang nakapaloob na irigasyon. So ito irrigation po ito. So ingat. Ingat kayo, baka may ahas. Papasyalan ko lang dito sa loob niya. So napakaraming mahoganing, siguro ito mga ano na to. Mga ano na to, yung mga nahulog na bunga, tumubo na lang nitong mga mahogany na ito na malalaki. Ayan. May malalaki ding milina. So tara tingnan natin. So itong mahogany pa lang, pwede ka nang makabawi para malinis lang itong gilid niya. Kasi may mga nakatanim naman na maliliit pa. So yun na lang ulit yung magiging bakod ng property. So ito nga lang yung mismong irrigation nakapaloob dito sa part na ito. Yung mangga, tanungin natin mamaya kung ilan. Pero halos buong property, yung 3 hectares, may mangga po. So ayan, may mga malalaking milina din talaga siya. Siguro pwede nyong iwan to or pwede nyong tanggalin kasi nga marami pang nakatanim na maliliit na iba't ibang puno. Merong mahogany, meron siyang tinatawag na milina. So ito, lalaki pong mahogany yan. Malaki. Naka 0.5 pa po ako nyan. So pasukin natin. Ingat lang baka mamaya. Malinis naman itong loob niya compared doon sa bungad. Sa bungad kasi medyo mas maraming nakalagay na mahogany or tumubo. Ang daming tumubong mahogany sa gitna. Pero pag malinis to okay naman. Ito yung kanyang mango trees. So syempre nung una kasing mga nagtanim, yung mga nagtatanim ng mangga, ang akala nila malayo na yung mga 10 meters. Akala nila malayo na yun. Pero syempre ngayong lumalaki na sila, lumalaki yung sanga nila, makikita mo na na medyo malapit. So sa mga baguhan dyan na may farm at magtatanim ng mangga, at least nasa 15 to 20 meters. Yung 15 malapit pa rin yun nasa 20 meters dapat kasi pag lumaki sila, maganda po yung pag ano ng sanga, hindi siya papataas na ganyan tulad nito. Kasi ito mga 10 meters mahigit, makikita nyo. Ito alam ko nasa ano to, nasa 12 meters na nga to, tutusin. Malayo na yan. So yun,
advice po sa mga bagong magtatanim po ng kanilang manggahan or magkakaroon ng mango farm, huwag nyo masyadong malapit. At least 20 meters up yung layo para po hindi po pangit siya pag lumaki na, para hindi siya pangit. Pero ito bumubunga pa naman, pero syempre masyado nang mataas dun sa nag-i-spray ng property. So ito, ang lalaking mahogany, halos ang lalaki na nila, pwede na talagang pakinabangan or i-harvest tong mga mahogany at ibang milina. So sa kahoy pa lang, pwede ka nang bumawi dito sa property na ito. Yun po yung panlaban naman po ng property na ito. Kung medyo mahina yung mangga, pero at least bubunga po yan, kasi napakaganda naman. May 4 na fish pond, marahil doon po siguro part or doon sa kabila. Hindi natin makita rito eh. So labas tayo saglit para po makita natin ulit yung place. Medyo malayo na rin to eh, yung narating natin. So andun yung property. Yan yung mountain view, ayan, ang ganda ng mountain view dito. So kung may tatanggalin ka dyan sa mga mangga, napakaganda. So kung makikita mo, ayan, napakagandang mountain view. Mas maganda pa dito sa part na ito. So hanggang dun, ayan, kung makikita nyo, yan, 0.5 ko ulit. Ayan, so napakaganda. Ayan, nandun na tayo kanina doon sa part na yon. So ayan, hanggang doon daw po yung property na yan. Tapos may 4 na fish pond dyan sa dulo. So hindi natin mapuntahan kasi hanggang dito yung irrigation. Ang irrigation galing yan sa bundok for sure. Ayan, ang tubig. Kasi ang bundok dito minsan may flowing, katulad sa part ng ibang part ng Umingan, maraming nagpo-flowing na bundok. Yung tulad ng isang na-vlog namin, bundok din po yan, pero mayroon din siyang flowing. So ayun, balikan natin tong loob, pasukin ulit natin. So again, sa mga kasama nating vlogger dyan, ingat-ingat po tayo sa pagpasok sa ganitong kasi may mga napapasok kami minsan, may mga ahas talaga. So ito naman malinis itong property. So doon may boundary siya, may mga mahogany din daw doon sa bungad, pero dito sa part na ito wala akong makitang mahogany. So tara, balik tayo doon sa labas. At least doon na part, yung drone na lang, ipapakita ko po sa inyo sa drone. So babalik po tayo, stay tuned lang po kayo. Ayan. Oh, papakita ko ulit ito, mga mangga sa loob. Papakita ko din itong mga mahogany. Tsaka may nakasalit-salit na milina. So ang tatangkad, ang haba na nitong mahogany, napaka lalaki rin. Talagang kikita ka rito sa mahogany pa lang. Pwede ka nang kumita kahit konti lang sa presyo po nila. At least kikita ka. Pwede mo ring bawasan. Actually yung mga mangga, sa mga hindi pa po nakakaalam, yun yung mga ginagawa nilang mangkok or sandok sa na binibenta sa SM. Kung nakita yung mga yun sa SM, ano yun daw yun, acacia tsaka mangga. Yun lang daw po yung mga kahoy na ginagawang ganun. So ewan ko kung bakit. So ito, palabas na ulit tayo. So itong barangay road niya, napagitna dun sa lupa. At again, ulitin ko, dito kasi sa Umingan, Pangasinan, kanya-kanyang donation. Kahit sa ang part naman po ng po siguro, marami talagang nagdo-donate ng kanilang property upang magkaroon lamang ng daan sa kanilang property. O para mas mapaganda po nila at makapasok po ang sasakyan. So dito sa lugar na ito, kaya naman ang 4 wheels, kaso saktong-sakto lang. So hindi ko na pinasok yung sasakyan namin baka kasi kaproblema ba, kasi wala tayong mapagmaniobrahan dito So hanggang doon lang. Pero pag mabili nyo to, pwede ka nang gumawa dito ng pwede mong pagmaniobrahan, kasi napakaluwang naman ng property. Kita nyo, ang dami talagang mahogany sa lugar na ito. Ito yung side ng ibang property, makikita nyo. Siguro try nating silipin
kung mapapasok po natin. Talagang napasukan po itong property ng ano kasi, irrigation. Ito yung kanilang irrigation. Tapos may papasok dito. Dito siguro pumapasok yung mga magsasaka. So wala tayo maputik po dito sa part na ito. So sa drone na lang ipapakita ko kung saan po yung boundary dyan. So ito palabas din po ng mga loop sa labas. So ito na po yung barangay road na donation din po ng seller siguro natin ito. Syempre kanya-kanyang donation yan. Kung hindi naman nag-donate, wala po siyang dadaanan doon. So dito nag-donate din siya para may dadaanan din sa likod. So hanggang dito yung property dyan. Yung boundary, mga milina at mahogany. So yung rice land, hindi yan kasali. So halos manggahan lang daw po yung laman ng property natin. So ito yung dulo ng barangay road. Pero diretso pa rin yun kasi may mga bahay doon. Ayan, may mga kuryente kasi sila doon. Sa part na yun, dito sila nakakuha. Dito nailagay yung poste ng kuryente. Ito yung pinaka last part ng kuryente ng daang ito, ng barangay road na ito. So hindi pa siya masyadong nade-develop ito. Marami namang kabahayan dyan, marami ng bahay. So soon, at makakaano din po ito, makakarating din po dito yung cemented road. So ito yung property at mahogany din daw ang nakatanim dyan sa gilid ng iba. At itong part na ito, yan. Ayun, ulitin ko, bayan po ito ng Umingan, Pangasinan. Isang titulo lang, 3 hectares. Maraming nakatanim na mahogany at milina. Pwede nang anihin yung mga iba. So from National Road, 1.9 kilometers. Sinukat ko kanina. Papakita ko po doon sa video ko. Sinukat ko kanina yung mula doon sa National Road hanggang dito ay 1.9 kilometers. So makikita nyo doon. Dito kasi hindi na makita. May mountain view kanina. At ito naman, try na natin tingnan ito. Ito yung boundary daw po ng property rin. Pero doon napuntahan na natin kanina kaya wala tayong nakita. Itong mahogany na ito. So mula dyan 1.9 kilometers hanggang sa mismong national highway. So nasa 6 kilometer ito from town proper. Kasi mula dun sa 5 hectares na na-vlog po namin ay 4 kilometers, almost 4 kilometers po doon mula sa town proper. So ibig sabihin mula dito naman ay nasa almost 6 kilometers from town proper. So 1.9 kilometer from highway, and yung presyo nito, ang sabi ng seller po natin ay 250. Sagot po nila ang capital gain tax. Pero kausapin po natin, baka malaman natin yung kanilang last price, then ilalagay ko po dito sa ating video. So sa ngayon po kasi yung mga kasama nating agent lang yung kasama natin. So pupuntahan natin yung seller at makausap para po mas maganda po. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. 3 hectares mango farm, may mga kasamang mahogany, meron ng kuryente, internet na lang kulang, and along barangay, rough road pa lamang, at malapit lamang sa mga kabahayan. So 250 per square meter. At kausapin ko po yung seller po natin. Napakalapit lang po kasi ito ng National Road, kaya siguro ganun yung presyo po nila. So ayun, muli maraming salamat. At ano pa ba yung details na nakalimutan ko? Ito po ay titled seller name. Maraming salamat po. God bless you all.